أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay ng ating programa na pinangalanan natin Tafsirul Quranil Karim, ang maikling pagbibigay kahulugan sa mga surah mula sa Al-Quran Al-Karim. Ngayon po mga kapatid sa Islam, ang tatalakayin po natin sa ngayon ay Suratul Kawthar. Itong Suratul Kawthar mga kapatid ay isa po ito sa mga surah na Makkiyah. Ito ay ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon nasa Makkah pa ang ating mahal na propeta. Bago po tayo magsisimula o magpapatuloy sa ating pagtatafsir, pagbibigay ng kahulugan ng Suratul Kawthar, ito nga po pala inyong lingkod na si Al-Ustad Bukhari Kamama na magbibigay sa inyo ng tafsir Al-Quran Al-Karim, ang mga maiikling surah mula sa Quran. Tulad po rin po ng ating nakasanayan, bago natin ibibigay ang kahulugan ng anumang surah ating babasahin, bibigyan ng kahulugan ay babasahin po natin ng buo ang surah na ito. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Yun po ang kabuuan ng Suratul Kawthar. Ito po ang pinakamaikling surah sa Quran dahil meron po siyang 3 ayah na napakaikli po. Pero kung pag-uusapan natin ang napapalaman sa surah na ito mga kapatid sa Islam, ay napakarami po ang ibig sabihin ng 3 surah na ito, o 3 ayat na ito. Ang unang ayat po sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang napakamaawain, at ganap na mapagmahal. Ang unang aya po, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna a'tainaka al-Kawthar. Katiyakan ipinagkaloob namin sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po ang ibig sabihin ng inna, katiyakan kami. A'tainaka, ipinagkaloob namin sa iyo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Kawthara. Al-Kawthar, ang ibig po sabihin ng al-Kawthar, ang masaganang kabutihan dito sa daigdig at doon sa kabilang buhay. Al-Kawthar po ay ibig sabihin ay maraming kabutihan, masaganang kabutihan. Kaya ang ulama'ut tafsir ay marami po silang sinabi o nabanggit na magiging ibig sabihin ng salita ng Allah na ito. Inna a'tainaka al-Kawthar. Ang una-una po mga kapatid sa Islam, yung Al-Kawthar ay yung dami ng kanyang tagasunod. Ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng mga propeta, siya ang pinakamaraming tagasunod
at siya rin ang pinakamaraming papasok sa paraiso na kanyang tagasunod sa Yawmul Qiyamah, insyaAllah. Nasallallahu an nakuna minhum. Ang pangalawa po mga kapatid, ang ibig sabihin ng Al-Kawthar ay isa rin po sa banggit ng mga ulama o tafsir, ang ibig sabihin ng Al-Kawthar, yung Quran. Ang Quran po mga kapatid, dahil ang Quran na ito ay napapalaman dito ang lahat ng napakaraming kabutihan. Sabi ng Allah, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak, liyadabbaru ayatihi, waliyatadhakkara ulul albab. Ang Quran na yan ay aklat na binaba mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na mubarak. Ibig sabihin ng mubarak ay kathura khairatuhu. Ibig sabihin ay napakaraming kabutihan o napakaraming makukuha ang taong Muslim o taong nananampalataya sa Allah na kabutihan mula sa Quran. Kaya ang sabi ng mga ulama, ang isa sa mga ibig sabihin ng Al-Kawthar, yung masaganang kabutihan na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mahal na propeta, yung Quran. At isa rin sa mga nabanggit ng mga ulama natin, mga scholar natin, mga mufassirin, ang Kawthar daw ay mayroon balon doon sa Yawmul Qiyamah na tinatawag na Kawthar. Ang balon po na ito ay tinatawag din sa ibang salita na Al-Hawd. Ito pong Al-Hawd na ito mga kapatid Islam ay parang balon siya na napaka lawak. Nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakarami pong mga tabo o tabo na ginagamit para ito ay para makakuha ng tubig mula sa Kawthar na yun o mula sa Hawd na yun. Ang dami ng mga pwedeng itatabo mo doon o ikukuha mo ng tubig doon ay sing dami ng bituin sa langit. Kaya yun po ang mga sinabi ng mga ulama na ibig sabihin ng Al-Kawthar. Pangalawang ayat po mga kapatid Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Dahil dyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kaya, فَصَلِّ. Mag-alay ka ng salah, mag-alay ka ng pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang salah, yung ginagawa ng mga Muslim na pagsasala. Fasalli rabbik, para sa iyong Panginoon. Wanhar, at kumatay ka ng kakatayin mga hayop tulad ng baka o kamelya, kambing, bilang pag-aalay lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po mga kapatid Islam, ay ito po yung dalil o palatandaan sa Quran na nabanggit po ang tinatawag na an-nahar. Yun po yung ginawa natin nung last Eid al-Adha, na lahat ng mga Muslim ay, o karamihan sa mga Muslim ay nagkatay sila ng kambing o baka o di kaya ay kamelya para mag-alay sa Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pasasalamat sa mga biyayang binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bago natin ginawa yon ay tayo po ay nagsama-sama upang magsagawa ng salah na tinatawag na Salatul Eid. Kaya ang sinabi po ng mga ulama, itong pagsabi ng Allah, fasalli, kung kaya Muhammad, mag-alay ka ng salah para sa iyong Panginoon, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, wanhar, at ikaw ay magkatay ng isang hayop bilang pag-aalay lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlong ayat po sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna shani'aka huwal abtar. Katotohanan, ang taong nasusuklam sa iyo at nanginginsulto sa iyo, huwal abtar. Siya yung putol, siya yung nawala sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung tunay na pinaggaitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid Islam, bakit po bibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sura na ito?
Ang ibig sabihin, ano po ang sababun nuzul? Bakit siya ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nabanggit po sa hadith na may isang lalaki na nagngangalan si Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Ito pong si Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ay isa po siyang maraming anak at maraming pera. May perang lalaki doon sa Makkah na tinitingala ng mga tao. Isang beses daw, isang araw, nagkasalubong sila ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa labas ng Masjidil Haram, dyan po sa malapit sa Kaaba, at nag-usap sila sandali. Pagkatapos nilang mag-usap ay tinanong siya ng mga Quraysh, yung mga tao na mga Quraysh, mga bangsa Quraysh. Sabi nila, O Al-As, sino ba yung kausap mo? Bilang panginginsulto sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang kinausap ko yung al-abtar. Ang ibig sabihin ng abtar po sa luga Arabiya, yung taong walang anak. Wala siyang pamilyang lalaki. Ibig sabihin, putol ang kanyang angkan. Kaya ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon man siya ng mga anak na lalaki, pero maliliit pa lang sila, ay kinuha na po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon na nangyari yun, ang ating mahal na propeta ay kamamatay lamang po ng kanyang anak na si Abdullah mula sa kanyang asawa na si Khadija. Ganun po ang pagtatanggol ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pinakamamahal na propeta. Sapagkat dahil sa sinabi ng tao na yon na siya ay ibig sabihin ay wala siyang putol na ang kanyang angkan. Ibig sabihin hindi na siya magkakaroon ng magandang angkan sa kanyang pagkawala dito sa mundo, at wala na siya, hindi na siya mababanggit. Kasi ang ibig sabihin nila ay ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang kanyang karamihang anak ay babae lamang po, kaya sabi niya walang magdadala ng kanyang apelyido. Tulad sa atin ngayon, kung sino yung mga taong hindi binayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga maraming anak o walang anak na lalaki, sinasabi nila na walang magdadala ng kanyang apelyido. Kaya yun po ang binabato nila sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pinagtanggol siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, O Muhammad, ibig sabihin huwag kang mag-alala. Huwag kang malungkot, aking mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ibinigay namin sa iyo ang lahat ng bagay ng karamihan, maraming kabutihan na nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin po, mga kapatid Islam, sino po ang hindi nababanggit ngayon? Kung hindi lang po narinig natin ang tafsir ng Suratul Kawthar, hindi na natin nababanggit ang tao na si Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Pero ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng bagay na ginagawa ng mga Muslim, ay hindi nawawala ang pagbabanggit sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa bawat time na binabanggit ang pangalan ng ating mahal na propeta, ay binabanggit natin ang sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid Islam, ang ating mahal na propeta ay hindi po siya abtar. Kaya sabi ng Allah, inna shani'aka huwal abtar. At doon sa Yawmul Qiyamah, ang tinatawag na Al-Kawthar, yung napaka-lawak na balon o pampang na napakalawak na doon mag-iinom ang kanyang mga ummah, ang kanyang mga tagasunod. Dahil ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pagtatawid natin as-sirat, yung as-sirat na yun ay isang tulay na bumabalagtas ng doon siya nakalagay sa itaas ng Naraka Jahannam, doon sa impyerno. Lahat ng mga tao ay dadaan doon, pati tayong mga Muslim ay hindi tayo makakatakas doon dahil dadaan tayo doon sa taas ng Naraka Jahannam. Depende yun sa ating kagandahang, kabutihang gawain dito sa mundo. Kapag tayo ay gumawa ng mabuti dito sa mundo, ay tayo ay tatawid ng napakadali at
ang sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, yung iba ay para silang mga kidlat kung magdaan doon sa as-sirat. Kaya yun po ang ating hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, na mapabilang tayo sa mga taong napakadali lang kanilang paglalakbay doon sa as-sirat. At pagkatapos noon, ang lahat ng tao ay tatawid doon. Yung mga taong masama ang kanilang mga gawain dito sa mundo, hindi sila pinalad, ay doon sila malalaglag doon sa naraka jahannam. Wal'iyadhu billah. Kaya ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang meet po natin sa kanya, makakamit natin siya, makasalubong natin siya doon mismo sa ba'da sirat. Pag ikaw'y makatawid na, ay hinihintay ka ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upang ikaw ay painumin mula doon sa Nahrul Kauthar. Kapag ikaw ay makainom doon, kapag tayo ay makainom doon, insyaallah ay hindi na tayo mauuhaw hanggang kailan. La yadma'u ba'dahu abada. Ang ibig sabihin po, kung sino man na makakainom doon sa Nahrul Kauthar ay hindi na siya mauuhaw kailanman. At mawawala lahat ang kanyang mga sakit na naranasan mula sa kanyang paggamatay, sa araw na nasa sa kubur siya, ang paggabuhay niya, yung tagal ng pagtatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, yung tagal ng paghihintay niya upang siya ay lilitisin na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga bagay na yun ay talagang mahihirapan ang mga tao. Mahihirapan kahit ang mga mu'minin ay medyo mahihirapan sila. Ngunit ang mga mu'minin, depende sa kanilang mga kabutihan gawa dito sa mundo. Kapag sila ay mabubuti, ay tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala as-sabiqun as-sabiqun. Sila yung mga taong diretso sila sa Jannah, diretso sila sa paraiso, at hindi na nila masyado nararamdaman ang mga kahirapan nangyayari doon sa araw ng paghuhukom. Kaya ang taong Muslim, kapag siya'y makatawid, pinalad siyang makatawid doon sa sirat, ang unang salubong niya ang ating mahal na propeta. Imagine mo, kapatid Islam, ikaw ay nanggaling sa hirap na panahon o napakahirap na sitwasyon. Pagkatapos noon ay tatawid ka at makakasalubong mo ang mahal na propeta. Siya ay nakasmile, siya ay tumatawa upang ikaw ay i-welcome doon sa Al-Kauthar, doon sa Al-Hawd. Pagkatapos ng Al-Hawd, makainom ka na doon, dire-diretso na yung lakad mo, doon ka na sa pintuan ng Jannah, inshallah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal an yarzuqana al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Mga kapatid Islam, dyan po nagtatapos ang ibig sabihin ng Suratul Kauthar. Kaya mga kapatid Islam, isa sa mga napupulot nating aral dito sa maikling sura na ito, 3 ayat lang po ang Suratul Kauthar, ay dapat nating sundin ang lahat ng sunnah ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang mapabilang tayo sa mga taong kanyang tunay na tagasunod. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na Al-Kauthar, yung mga taong maraming may pasok, maliligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kapahamakan dahil sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat natin sundin ang daan na tinahak ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dapat nating laging ipagdua na tayo ay maliligtas mula sa kapahamakan, mula sa impyerno na naglalagablab na bilang kaparusahan sa mga taong sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sana mapabilang tayo sa mga taong makakainom ng Nahrul Kauthar at tuloy-tuloy sila sa Al-Jannah, Jannatun Na'im, inshallah subhanahu wa ta'ala. At isa pa sa mga makukuha nating aral dito ay kailangang mga taong may puot, may galit sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay tunay na kinasusuklaman sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay tinatawag na al-abtar. Ibig sabihin ay pinutol na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang connection nila sa kanila, ibig sabihin malayo na sila sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ipagkakait sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kabutihan. Kung makukuha man nila dito sa mundo ang maikling kabutihan, pero sa yawmul qiyamah, sa araw ng paghuhukom, ay wala na silang aasahan dahil hindi nila minahal ang
ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yahsurana Allah في زمرة مع زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hanggang dyan na lamang po ang Suratul Kawthar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.